Sa bago pa lang dito ha, sabay-sabay tayong mag-subscribe. Importante kasing mag-subscribe guys ha. Para updated kayo lagi sa ating mga balita, no? Updated kayo sa ating mga breaking news. At syempre, yung cellphone ninyo ay ma-notify yan. Magno-notify kung nagla-live na tayo kagaya nito o merong breaking news, okay? So importanteng mag-subscribe, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so yung bagong ruling natin, saka na ako magbabasa sa mga comment ninyo pagkatapos ng ating talakayan, okay? Wait muna ha. Ito nga yung patungkol po dito sa ito yung una natin pag-usapan. Itong mga ilang grupo po na mga di umano mga mga biktima, pamilya raw ito ng mga biktima ng EJK na gusto nilang magreklamo na ipadisbar itong si former President Duterte. So sa akin lang, tingnan lang natin kung kaya ba nilang ipadisbar itong si former President Duterte. Kasi mahirap yan eh. Dating presidente yan. Tapos ipadisbar ninyo. Ang dami pong nagawa ng presidente na yan. Ang daming taong bayan na humahanga dito sa presidente na to. Tapos ipadisbar ninyo. Anong tingin nyo dito sa presidente? Parang in small time nyo itong si Tatay Digong eh. Diba? Akala nyo kaya nyo mapadisbar yan? Hindi nyo kaya yan. Diba? O eto, panoorin nyo itong balita na ito. Play. Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings Pangulong Rodrigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, ano Teka muna ha, wait muna. Gusto kong marinig yung Okay, play. Ulit. Ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadaghain ng disbarment complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo laban kay dating Wait muna ha, adjust ko na yung volume dito. Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria, ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadisbar si dating Pangulong Duterte? May ba? Wait muna ha. Kasi medyo mahina eh. Mahina ba? Teka mo na yung sound ha. Merong sound. Meron bang sound? Paki-confirm if meron na bang sound. Meron ng sound? Wala pa rin sound? Are you sure na walang sound? Media. Ano yung mahina? Yung boses ko, yung microphone, mahina? Ano mahina? Yung video o yung microphone ko? Yung microphone ko. How about my microphone? Okay na. Try natin i-play ha. Ruth, nakakapit ngayon. Daghain ang disbarment complaint sa Korte Suprema ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings ni dating Pangulong Rodrigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa iba pang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Ria Fernandez. Ria,
Ano ba daw itong nag-udyok sa kanila na ipadisbar si dating Pangulong Duterte? Ruth, nakakapit ngayon ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa dasal na matanggalan na ng lisensya bilang abogado si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, sanipuwersa ang ilan sa kanila kasama ang Human Rights Advocate Group na Karapatan sa paghahain sa Korte Suprema ng kauna-unahang disbarment case laban sa dating Ayan. Anong masasabi mo dito? Talaga ba ito ba tong mga EJK family? Oh. Di ba? Ayan o. Yan, sila lahat yan eh. Pagkatapos ninyong pinatawag kayo doon sa hearing, doon sa Tuwadcom, nandyan kayo. Ito, nagpa-file sila ng disbarment. So, after this one, kung ma-disbar, ito lang yung masasabi ko sa inyo Kayong yung mga pamilya na di umano mga biktima ng EJK, kung ma-disbar itong si former President Duterte, ano makukuha niyo after? Si former President Duterte, matanda na. Kung ma-disbar siya, wala namang mawawala kay former President Duterte. At mahirap talaga yung matanggal ang pagiging lawyer ni Duterte. Mahirap yan i-disbar. Sa totoo lang. Diba? Sa totoo lang, kayong mga pamilya ng mga sa EJK, ito lang yung masasabi ko sa inyo. Huwag kayong masyadong nagpapagamit sa mga politiko. Okay? Kung totoo man na kayo po ay nabiktima dito sa EJK, tapos nagpapadala pa kayo dito sa mga politiko na ito, doble na yung kawawa kayo. Diba? Kung ako pa sa inyo, kasuhan niyo si former President Duterte. Bakit hindi niyo kayang kasuhan si former President Duterte? Ako hindi naman ako nang huhusga sa inyo, sa buhay ninyo. Kung talagang nabiktima yung pamilya niyo sa EJK. No? Pero, the best way for this is magsampa kayo ng kaso. Hindi kay former President Duterte, kundi doon sa mga pulis na sa tingin ninyo na may gawa doon sa pamilya ninyo. Kung sino man ang naggurgur sa pamilya, doon kayo. Walang kinalaman si former President Duterte po. Ang kanya lang ginagawa is nag-instruct lang siya. Kailangan ito ng taong bayan i-eradicate eh. Sige, patuloy. Makinig tayo dito sa mga disbarment na ito. Okay. Pangulo, 3 taon mula nang matapos ang kanyang termino. Kasunod daw ito ng plano ni Duterte tumayong abogado para sa anak niya si Vice President Sara Duterte sakaling umusad ang impeachment proceeding laban sa kanya. Sa kanilang 24 na pahinang petisyon, iginit nilang lumabag sa Code of Professional Responsibility and Accountability ang dating leader ng bansa. Kaya hindi raw umano siya maituturing na isang huwarang alagad ng batas. Patunay raw rito ang sandamakmak ng mga balita tungkol sa pagmumura, pambabastos at pagpatay umano ni Duterte. Idagdag pa raw dyan ang naging pag-amin daw nito sa House Quadcom hearing tungkol sa death squad. Umaasa ang mga complainant na agad na aksyonan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang reklamo. Ruth? Ria, kung sakali ba ay may pahayag na agad itong kampo ni dating Pangulong Duterte? Ruth, may depensa na ang kampo ng dating Pangulong Duterte ayon sa kanyang dating Chief Legal Counsel at tagapagsalita na si Attorney Salvador Panelo. Wala naman daw naging pag-amin ang dating Pangulo. Pinatutungpalan lang daw ng mga kill remark o pahayag ni Duterte noon yung mga matitigas ang ulo. Pero kung meron nga raw talagang krimeng nagawa ang dating leader, kailangan daw munang mapatunayan yan ng mga nag-aakusa bago siya ma-disbar. Ruth? Yan po ang Express Report ni Ria Fernandez. Sa totoo lang. Kung talagang totoong biktima sa EJK itong mga nagre-reklamo kay former President Duterte na gusto ko ipadisbar, alam niyo sa totoo lang, dobling kawawa na kayo eh. Yan ang tandaan niyo, dobling kawawa na kayo. Sa totoo lang. Kasi nagpapadala kayo dito sa mga, pinokontrol kayo sa mga politiko kung sino man na nagkokontrol sa inyo. Ito, analysis ko lang ito Kasi hindi po maganda
na, ayan, nawala na nga yung mahal niyo sa buhay, tapos nakikialam pa kayo dito sa politiko instead na you have to move on sa inyong mga life ninyo, pero mas lalo pang dinadagdagan ninyo ang mga problema ninyo. The best way na inyong gagawin ngayon is to file a case. Itong mga disbar na ito, hindi po ito makakatulong. Kung sa tingin nyo, justisya ito, kung madisbar si former President Duterte, hindi po. Tapos, mahirap pa yung kalabanin niyo si Tatay Digong kasi ang dami pong nagmamahal nitong mama na ito. Hindi talaga papanig yan sa inyo. Sa totoo lang. Oh. Kasi po, mahirap ngayon na kailangan mo munang patunayan. Dapat may ebidensya kayo. Di ba? Tapos, disbarment, ano ba? Hindi pa naman nagsasalita ang kampo ni former President Duterte, pero ano bang ini-violate ni Duterte na ipadisbar ninyo? Ginawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang pagiging presidente ng Pilipinas. Diba? Wala siyang ibang layunin kundi gusto niya ma-improve ang buhay natin sa Pilipinas. Diba? Gusto niya ma-improve. Anong mali ni former President Duterte doon? Yun ang tanong ko sa inyo. Anong nagiging mali? Diba? Hindi naman siguro mali na gusto ni Tatay Digong na ma-save yung mga kabataan natin. Ha? Aside sa ma-save yung kabataan natin, yung mga inosente natin mga tao, mga bata, mas inuna niya itong taong bayan kaysa sa sarili niya. Sabi pa nga niya na wala siyang makukuha. Ano makukuha ni former President Duterte? Yan sa pagsugpo ng bawal na gamit nila. War on drugs. Wala siyang makukuha yan. Pero ginawa niya yan para sa taong bayan. Sa totoo lang. Okay? So, tingnan lang natin kung what will happen sa kung ano ang magiging mangyari sa disbarment na yan. Okay?